Nandito na naman tayo sa panibagong kwento. Ang kwentong kababalagan at katatakutan. Dilim sa liwanag. Alas 6 pa lamang ng umaga, subalit parang alas 10 ng gabi ang paligid. Itim na ulap ang bumabalot sa buong baryo ng San Alonzo. Walang liwanag na sumisilip kahit isang sinag ng araw. Ang mga manok ay tahimik, ang mga aso ay nakatungo at umuungol. Si Thomas ay nagtataka habang nililinis ang kanyang tricycle. Bakit parang hindi sumisikat ang araw ngayon, tanong niya sa sarili habang sinusulyapan ang kalangitan. Biglang lumapit si Mang Ernesto, ang matandang albularyo. May dalang itim na baston at isang maliit na sisidlan ng langis. Thomas, nararamdaman mo ba? Hindi ito ordinaryong dilim. Isa itong dilim ng itim na sumpa. May bumalik. Nagkatinginan sila. Ang alamat tungkol sa itim na sumpa ay kwento ng mga matatanda noon pa man. Isang kasunduang nabuo sa pagitan ng isang albularyong nagalit sa buong baryo dahil sa paninirang puri at nagpakawala ng espiritong tinatawag na Kalag-Imbulog, espiritong sumipsip ng liwanag at kaluluwa. Kabanata 2 ang binalot ng hamog. Sa eskwelahan si Lisa ay nagulat nang mapansin ang kanyang mga estudyante na tila mga tulala. Mapuputla ang balat at ang kanilang mga mata ay wala ng kislap. Isa-isa silang natutumba at nawawala ng malay. Nagmamadali siyang lumabas at sakto namang paparating si Thomas at Thomas Topfer. Liza, may kakaibang nangyayari sa baryo. Sumama ka sa amin kay Mang Ernesto, sigaw ni Thomas. Habang binabagtas nila ang daan, napansin ni Topfer ang mga post ng kuryente na unti-unting natutunaw na parang kandila. Ang mga halaman ay nalalanta sa loob lamang ng ilang segundo. At sa di kalayuan, isang hugis taong anino ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Mahaba ang liig, walang mukha at may mga pakpak na parang paniki. Kabanata 3, lim na nakaraan. Pagdating nila sa bahay ni Mang Ernesto, isiniwalat ng matanda ang katotohanan. Liza, ikaw ang anak ng babae na minsang nagtataglay ng agimat na kayang magpatigil sa Kalag-Imbulog. Pero itinago ng iyong ina iyon sa takot. Ngayon, ikaw lang ang pwedeng sumalungat sa dilim. Ibinigay ni Mang Ernesto kay Lisa ang isang lumang kwintas, yari sa bato ng obsidian at may ukit ng araw at buwan. Habang hawak ni Lisa ang agimat, biglang lumindol at sumambulat ang itim na ulap. Mula rito ay lumitaw si Kalag-Imbulog. Mas malaki na at mas mabangis. Ang kanyang boses ay parang libu-libong kaluluwang umiiyak. Kabanata 4. Nagdesisyon ang apat na harapin ang espiritu. Sa tulong ng dasal ni Mang Ernesto at ang liwanag ng agimat ni Lisa, hinarap nila ang Kalag-Imbulog. Ngunit hindi iyon sapat. Isa-isang nabitag sa anino sina Thomas at Topfer. Tanging si Lisa ang natira, nanginginig ngunit matatag. Sa huling sandali, inalala ni Lisa ang dasal ng kanyang ina. Sa salin ng matanda, binigkas niya. Liwanag ng inang araw, tanglawan mo ang nawawala. Kaluluwa ng mga ninuno, iligtas mo kami sa dilim na walang hanggan. Pumikit si Lisa. Nang idilat niya ang mga mata, pumutok ang liwanag mula sa agimat. Nagsisigaw ang Kalag-Imbulog at tuluyang naglaho kasama ang dilim. Kabanata 5, umagang walang araw. Pagsikat ng araw kinabukasan, bumalik ang liwanag sa baryo ng San Alonzo. Ngunit iniwan nito ang isang marka, hindi na muling sumikat ang araw tuwing Mayo 5 sa kanilang lugar. Isang araw ng pag-alala at pag-iwas sa dilim. Si Thomas at Topfer ay ligtas na nakabalik. Si Mang Ernesto ay pumanaw kinagabihan matapos ang kanyang huling tungkulin. Si Liza mula noon ay tinaguriang tagapangalaga ng liwanag at nanatili sa baryo upang bantayan ang muling pagbabalik ng dilim.